Kabanata 3421 hanggang Kabanata 3430. Kabanata 3421. Sinabi ni Yehan, "Siyempre, sa kakayahan mong si Chu Wei, ang entablado ng maliit na dinastiya ng malaking araw ay masyadong maliit para sa iyo. Nang walang anumang suporta, nahuli mo pa rin ang prinsipe ng korona bilang isang ulila at inangkin ang posisyong iyon. Nakalap ka ng kalahati ng mga malalakas na lalaki ng dinastiya ng malaking araw para ipaglaban ang bansa kasama at laban sa emperador. Ang ganitong talino ay ang uri ng bagay na hinahangad ko lang, si Yehan. Ha. Malaking karangalan na ipalagay mo ako ng ganito, hari ng lakas at kabutihan. Paano ko matatanggihan na sumunod sa iyo?" Tumawa si Prinsipe Chu Wei, malaya at walang pag-iingat. Para sa kanya na walang pagnanasa na maging prinsipe ng korona, hindi rin pangarap na maging emperador ng dinastiya ng malaking araw. Hehe, swerte ko rin, si Yehan, na makuha ka. Kung gayon, kamahalan, handa ka bang maging isa sa 8 miyembro ng aking templo ng Ye, ang hari ng langit ng ganda, at pamunuan ang Leiyo ng ganda? Tumayo rin si Yehan at tiningnan ang malayang tumatawang Prinsipe Chu Wei. Templo ng Ye, hari ng langit ng ganda, Leiyo ng ganda, lumitaw sa mga mata ni Prinsipe Chu Wei ang matinding pagnanasa. Sa buhay kong ito, handa akong sumunod sa hari ng lakas at kabutihan. Kung labagin ko ang pangakong ito, parusahan ako ng langit at lupa. Ha. Tinatanggap ng aking templo ng Ye ang pagdating ni kamahalan. Ngayong nakoronahan na ang prinsipe ng korona, nakumpleto na ang 8 hari ng langit. Tumawa rin si Yehan. Mula nang malaman ng dinastiya ng malaking araw ang kakayahan ni Chu Wei, nagsimula na si Yehan na kunin siya. Sa isip ni Yehan, natupad na ngayon ang kanyang hangarin na bawiin ang dinastiya ng malaking araw. Ang Leiyo ng ganda ay inilaan niya para kay Chu Wei, walang ibang kandidato kundi siya. Si Emperador Yu Honghuang sa gitna ng mga demonyo, perpekto siyang para sa posisyon ng hari ng Ozure at pamunuan ng Leiyo ng Ozure. Gustong baguhin ng punong templo ang Tianlong sa templo ng Ye. Tiningnan ni Chu Wei si Yehan. Tumango si Yehan at sinabi, "Para makatayo sa gitnang kaharian ng Diyos at gawin ang ating gustong gawin para takutin at sambahin ng mundo ang pinakamataas, kailangan nating baguhin ang pangalan." Tulad ng Budismo at Taoismo ngayon, ang pagbabago ng pangalan sa templo ng Ye ay perpekto. Isang araw, gagawin kong ang templo ng Ye ang tanging paniniwala sa kontinente ng Diyos at demonyo. Tiningnan ni Chu Wei ang batang lalaki na naglalabas ng walang katapusang sigla sa pakikipaglaban. Parang may apoy na nag-alab sa kanyang puso, ang gawing tanging paniniwala ng kontinente ng Diyos at demonyo ang templo ng Ye, isang napakalawak na entablado. Punong templo, hindi ko alam kung ano ang gagawin natin sa susunod. Kung hihilingin ko lang na ibigay sa iyo ang banal na lungsod ng Tianlong, tiyak na hindi papayag ang dinastiya ng malaking araw. Kailangan na ba nating makipagdigma sa kanila? Tanong ni Chu Wei. Pagpilitin natin ang dinastiya ng malaking araw na ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Kung gustong ilagay ang emperador sa kabaong, maghanda tayo ng magandang palabas. Sa dinastiya ng malaking araw, sa imperial na lungsod, sa bakuran ng malalim na palasyo. Sa sandaling iyon, may naglalakihang alalahanin sa magagandang mata ng reyna. Ilang araw na mula nang buksan ang pintuan ng lungsod ng kapalaran, ngunit walang prinsipe ng dinastiya ng malaking araw ang bumalik. Alam ng reyna na ang mga prinsipe na pumasok sa lungsod ng kapalaran ay nahimasmasan na. Gayunpaman, bagamat malungkot ang reyna sa pagkamatay ng prinsipe, maaari pa rin siyang maglihi at turuan ng muli ang ibang prinsipe. Sa gayon, ang trono ng emperador ng dinastiya ng malaking araw ay hindi mapupunta kay Prinsipe Chu Wei. Ngunit ang pinag-aalalang bagay ng reyna ngayon ay hindi ito, kundi ang pagdating ng isang tao. Si Yehan, ang malakas na batang lalaki na nagtanggi sa kanya sa palasyo ng araw ng dinastiya ng malaking araw. Ngayong dumating si Yehan sa imperial na lungsod, lumakas ang kaba ng emperador at pumunta siya upang makipag-usap sa dakilang ninuno ng dinastiya ng malaking araw. Reyna, bagamat dumating si Yehan sa imperial na lungsod, baka hindi niya magawang labanan ang ating dinastiya ng malaking araw. Bilang henyo ng mga tao, kasalanan niyang sakupin ang banal na lungsod ng Tianlong. Bukod pa rito, hindi tayo nag-iisa na naghihiling na ibigay niya ito. Sinabi ng isang malakas na lalaki ng dinastiya ng malaking araw sa ibaba ng reyna. Ito ay isang lobo na may malaking hangarin at naghihiganti. Ang pagdating niya sa imperial na lungsod ngayon ay hindi dapat na simple. Nakipag-usap din siya sa walang hiya na si Chu Wei. Anong plano ang pinag-uusapan nila? Masamang sinabi ng reyna na lubhang kinamumuhian si Yehan.
Sinabi ng malakas na lalaki ng dinastiya ng Malaking Araw, Reyna, para iwasan ang mga aksidente, dapat nating alisin si Prinsipe Chu Wei. Ang kanyang pagkakaroon sa dinastiya ng Malaking Araw ay palaging isang kawalan ng katiyakan. Hindi basta-basta alisin ang walang hiya na iyon. Nakalap na niya ang kalahati ng mga malalakas na lalaki ng dinastiya ng Malaking Araw. Kung maaari siyang alisin, ginawa na natin ito noon. Malamig na sumigaw ang Reyna. Panatilihing bantayan ang palasyo ng prinsipe. Si Yehan ay may suporta na ngayon at hindi na natin kayang labanan. Ngunit kung susubukang hawakan ang ating dinastiya ng Malaking Araw, kahit na siya ay alagad ng pinuno ng tao, ipapabayad ko sa kanya. Kuwit-kuwit, gayunpaman, nang ilang interesadong tao sa dinastiya ng Malaking Araw ay tumutok sa palasyo ng prinsipe, umalis na si Yehan mula doon. Hinihantulot siya ng Prinsipe Chu Wei hanggang sa labas ng palasyo ng prinsipe. Pagkatapos na umalis sa imperial na lungsod, walang sino mang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan nila sa palasyo ng prinsipe. Gayunpaman, hindi pa umaabot ng kalahating araw mula nang dumating si Yehan sa imperial na lungsod ay umalis na siya nang walang ginawang anumang bagay. Naguluhan ang mga lihim na nagmamasid. Noong dumating si Yehan sa dinastiya ng Malaking Araw at pumasok sa imperial na lungsod, ang pamilyang hari ng dinastiya ng Malaking Araw ay napasok sa matinding alerto, ngunit lahat ng ito ay parang kulog na walang ulan. Ngunit hindi nagtagal matapos umalis si Yehan sa imperial na lungsod, umalis din si Prinsipe Chu Wei nang walang anumang pagtatago. Umalis na sila sa imperial na lungsod, pati na rin ang walang hiya na iyon. Sa harem, nang marinig ng Reyna ang balita, biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Akala niya na darating si Yehan para bayaran ang dinastiya ng Malaking Araw at ipahiya ito, ngunit walang nangyari sa lahat ng kanyang inaasahan. Sinabi ng malakas na lalaki ng dinastiya ng Malaking Araw, Reyna, umalis si Yehan sa imperial na lungsod, at hindi nagtagal ay umalis din si Prinsipe Chu Wei. Tiyak na may lihim na plano sila. Kailangan mo pa bang ipaalala sa akin? Malamig na sinabi ng Reyna. Kinokontrol ng walang hiya na iyon ang karamihan ng banal na lungsod ng Tianlong. Umalis ba siya ngayon para sa banal na lungsod ng Tianlong? Ngunit dumating si Yehan sa imperial na lungsod, nakipag-usap sa walang hiya na iyon, at umalis agad. Baka plano nila ang banal na lungsod ng Tianlong. Nang isipin ito, lumitaw ang takot sa mukha ng Reyna. Kung talagang para sa banal na lungsod ng Tianlong ang pagkikita ni Yehan at Prinsipe Chu Wei, napakalakas ng loob nila. Alam na ang pagkakasakip ni Yehan sa banal na lungsod ng Tianlong ay nagalit sa gitnang kaharian ng Diyos. Kung ipagpapatuloy niya ito, tiyak na magagalit ang mas maraming kapangyarihan. Kabanata 3422. Bukod pa rito, hindi tiyak na papayag ang madilim na templo na lumabas para pilitin si Yehan na ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Sa huli, ang madilim na templo ay kumakatawan sa gitnang kaharian ng Diyos at hinihingi kay Yehan na ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Kung kukunin muli ito ni Yehan, ito ay parang sampal sa madilim na templo. Gayunpaman, walang interes si Yehan na malaman kung paano naguluhan ang malalim na palasyo ng dinastiya ng Malaking Araw. Ang maliit na dinastiya ng Malaking Araw ay hindi makakapidyaw sa kanya na bawiin ang banal na lungsod ng Tianlong. Kahit na maraming tinig ang tumututol, hindi niya ito papansinin. Matapos umalis sa imperial na lungsod at sa dinastiya ng Malaking Araw, diretso nang bumalik si Yehan sa banal na lungsod ng Tianlong. Dahil nais niyang simulan dito, natural na babalik siya at itataas muli ang bandila ng Tianlong. Panahon na para ipakita sa mundo ang lakas ng Tianlong. Mula nang umalis si Yehan sa mga tao at pumasok sa gitnang kaharian ng Diyos, bihira niyang binibigyang pansin ang pag-unlad ng Tianlong sa mundo ng Xuanman. Mahigit 2 taon na mula nang una siyang pumasok sa gitnang kaharian ng Diyos, at ngayon ay inaasahan ni Yehan kung anong sorpresa ang dadalhin sa kanya ng milyong tao ng Tianlong pagkatapos ng 2 taon. Sa mundo ng Xuanman, matapos ang 2 taong kawalan, bumalik muli si Yehan dito. Ngayon, habang kontrolado ni Yehan ang lalong maraming kapangyarihan ng mga batas, ang mundo ng Xuanman ay naging mas perpekto at patuloy na nagbabago patungo sa isang kumpletong mundo. Kapag pumasok si Yehan sa kaharian ng banal na emperador, kahit na walang pisikal na katawan ng banal na emperador, maraming batas ang magkakaroon sa mundo ng tao. Pagdating dito, pinigilan ni Yehan ang pagnanasa sa kanyang puso at diretsyo nang pumunta sa bulwagan ng mga mataas na opisyal ng Tianlong sa Yekeng. Mabilis na kumalat ang balita ng pagbabalik ni Yehan sa buong Yekeng. Ang milyong tao ng Tianlong ay nalaman na bumalik na ang Panginoon ng Tianlong, at lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong ay nagtungo ng magkakasunod sa bulwagan ng talakayan ng Tianlong. Habang ang mga pamilyar na mukha ay dumating ng magkakasunod sa bulwagan, lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Yehan. Panginoon,
Bumalik ang lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong sa kanilang mga pwesto at lahat ay sabik na tiningnan ang batang lalaki na muling lumitaw sa kanilang harap na may mga ekspresyong nasa sabik. Sa loob ng 2 taon, lumipas ang mahigit 200 taon sa mundo ng tao, at ang lakas ng buong Tianlong ay nagbago ng lubos. Mga kaibigan, bumalik na ako. Mula ngayon, maglalayag muli ang Tianlong at makakatagpo ng bagong entablado. Tiningnan ni Yehan ang lahat na naruroon at sinabi, 2 taon para sa akin, ngunit para sa inyong lahat, talagang masyadong mahaba. Ngunit talagang gustong malaman kung gaano nagbago ang Tianlong pagkatapos ng 2 taon. Panginoon, ngayon ay may milyong mandirigma ng Tianlong, at lahat ng bulwagan ng mga matandang pinuno ay napromote sa kaharian ng banal na emperador. Ang mga pangunahing leyon ay may kabuoang 400,000 banal na hari. Masayang sinabi ni Xingli, hindi, oras na para baguhin ang pangalan niyang banal na emperador Xingli. Sa loob ng mahigit 200 taon sa mundo ng tao, walang sinumang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kalakas ang paglago ng Tianlong. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat rin ang puso ni Yehan. May 24 na tao sa bulwagan ng mga matandang pinuno, ibig sabihin, 24 na banal na emperador, at ang bilang ng mga banal na hari ay umabot sa nakakatakot na 400,000. 24 na banal na emperador, 400,000 banal na hari. Ang bilang na ito ay hindi lamang nakakatakot, kahit na si Yehan ay hindi inaasahan na ang paglago ng Tianlong ay umabot sa napakalaking antas. Ang lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong ay tiningnan ang nagulat na batang lalaki sa itaas na may ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng 2 taon at 88 taon, nasisiyahan sila sa sagot na ibinigay nila kay Yehan. Siyempre, ang mabilis na paglago ng Tianlong ay hindi lamang dahil sa mayroon itong sagradong lugar para sa paglilinang sa mundo ng Xuanman, kundi dahil din sa suporta ng iba't ibang yaman na kinolekta ni Yehan sa labas. Sa mga nakaraang taon, halos lahat ng yaman na kinolekta ni Yehan ay ginamit para sa Tianlong. Panginoon, ngayon, ang ating Tianlong ay isang nakakatakot na kapangyarihan para sa libu-libong kapangyarihan sa buong kontinente ng Diyos at demonyo, maliban na lamang sa kawalan ng napakalakas na pinuno. Sa susunod, maaari na ba nating ilabas ang Tianlong mula rito at bawiin ang banal na lungsod ng Tianlong? Tiningnan ni Xiang Moxi si Yehan ng sabik at tanong. Ang lehiyon ng Garuda sa kanyang pamamahala ay may lakas na 40,000 banal na hari. Ang balita na papasok si Yehan sa gitnang kaharian ng Diyos ay kumalat nang pumasok ang mga hari ng langit tulad ni Xiang Moxi sa mundo ng Xuanman. Ngayon, alam ng lahat sa Tianlong na inalis si Yehan sa mga tao at nagpaplano na magtatag ng isang paksayon sa gitnang kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyang Tianlong, mayroong sandatahang lakas ng Tianzhong, sandatahang lakas ng Dragon, sandatahang lakas ng Yasha, sandatahang lakas ng Garuda, sandatahang lakas ng Kinara, sandatahang lakas ng Mojaluo, kampo ng pagpatay ng Diyos, kampo ng Diyos ng Digma, koponan ng kaluluwa ng Dragon, koponan ng Shenlong, at bulwagan ng mga matandang pinuno, 11 kapangyarihan na naitatag na. Bagamat nakahanap na si Yehan ng angkop na kahalili para sa natitirang lehiyon ng ganda at lehiyon ng Ozure, hindi pa naitatag ang 2 lehiyong ito. Bukod pa rito, maliban sa koponan ng Shenlong na pinamumunuan ni Jipot Ian na nagpapanatili ng 10,000 tao, ang lakas ng iba pang pangunahing lehiyon ay mahigit sa 100,000. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Siyempre, bawiin natin ang dating sa atin. Ngunit ngayong bumalik ako, ang unang gustong gawin ay pagbutihin ang 8 tribo." Sa pangalawang araw, ang hinaharap ng Tianlong ay dapat na lumabas sa isang bagong modelo. Baka natagpuan na ng Panginoon ang angkop na kandidato para sa mga posisyon ng 2 natitirang hari ng langit. Tanong ni banal na Emperador Xingli, na ngayon ay nasa kaharian ng banal na emperador ng tao. Tumango si Yehan. Tiningnan niya ang pwesto sa huling bahagi. Ang batang lalaking nakapikit na parang walang ginagawa. Matapos lumabas mula sa lungsod ng kapalaran, umangat na ang kalaban sa isa sa 3 kaharian ng mga demonyong Diyos, ang kaharian ng mga demonyong Diyos na lumalagpas sa espasyo. Agad nang umiti si Yehan at sinabi, "Yu Honghuang, may 8 hari ng langit sa Tianlong na namamahala sa 8 lehiyon." Sa kasalukuyan, ang mga posisyon ng 2 hari ng langit ng lehiyon ng Ozure at lehiyon ng ganda ay pansamantalang walang nakatalaga. Hindi ko alam kung gusto mo ang posisyon ng hari ng langit ng Ozure. Nang marinig ang mga salitang ni Yehan, ang lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong ay tiningnan ang batang lalaking parang hindi kailangan na nakaupo sa huling bahagi. Maaaring hindi lubos na alam ng bulwagan ng mga matandang pinuno ng Tianlong ang lakas ni Yu Honghuang, ngunit alam ng mga hari at mandirigma ng Tianlong na ito ay isang nakakatakot na tao na naglakas loob na labanan si Yehan. Siyempre,
Sa kasalukuyang kalagayan ni Yu Honghuang bilang demonyong Diyos na lumalagpas sa espasyo, walang sinumang nagtataglay ng lakas sa buong Tianlong na babaliwalain ang kanyang pagkakaroon. Ang paglalagay ni Yehan kay Yu Honghuang sa gitna ng 8 hari ng langit ay inaasahan na ng ibang hari ng langit, kaya hindi sila nagulat nang banggitin ito ni Yehan ngayon. At sa lakas ni Yu Honghuang, sapat na siya para umupo sa posisyon ng hari ng langit ng Ozarea. Nang marinig ito, biglang binuksan ni Yu Honghuang ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ni Yehan, ang dating kalaban, ang isang malaking tungkulin. Kung lakas mong ibigay, ako, Yu Honghuang, ay lakas ring tanggapin, at gagawin ko itong mas mahusay kaysa sa iba. Ang kanyang mga mata ay matalim tulad ng espada, at sa sandaling iyon, parang nabuhay muli si Yu Honghuang. Kabanata 3423. Nang marinig ito, kumitil ang mga mata ng ibang mandirigma ng hari ng langit. Hindi pa rin nagbabago ang mapagmataas na ugali ng taong ito. Bago pa man magsimula, inihayag na niya na gagawin niya itong mas mahusay kaysa sa mga matatanda ng Tianlong. Hehe, mabuti, ang posisyon ng hari ng langit ng Ozarea ay sa iyo. Mahinang tumawa si Yehan at tumango ng nasisiyahan. Panginoon, hindi ko alam kung sino ang iyong gustong ilagay sa natitirang leyon ng ganda. Tanong ni banal na Emperador Xingli, at nagkaroon ng pagkaintriga ang iba. Prinsipe ng dinastiya ng malaking araw, si Chu Wei. Sila. Isip ng lahat ng hari ng langit at mandirigma ng Tianlong ang alamat na batang lalaki na nakalap ng kalahati ng mga malalakas na lalaki ng dinastiya ng malaking araw at naghati ng bansa kasama ang emperador. Tungkol sa dalawang desisyon na ginawa ni Yehan, walang sinumang nagtaas ng objection. Sa pagdating ng dalawang hari ng langit na ito, nakumpleto na ang 8 hari ng langit ng Tianlong. Panahon na para ipakita ng Tianlong ang kanyang talam sa mundo. Pangalawa, plano kong baguhin ang pangalan ng Tianlong sa templo ng Ye. Dahan daw ang sinabi ito ni Yehan habang sinusubaybayan ng mga mataas na opisyal ng Tianlong. Templo ng Ye. Bahagyang gumalaw ang mga mata ng mga mataas na opisyal ng Tianlong, ngunit parang may isang hindi alam na apoy na nag-alab sa kanilang puso. Itinuturing nila ang kanilang sarili bilang isang templo, isang mataas na pagkilala na bihirang ipahayag ng sinumang kapangyarihan. Patuloy na sinabi ni Yehan, ang hinaharap ng Tianlong ay hindi dapat na katulad ng ibang kapangyarihan, na isang pangunahing nangungunang kapangyarihan lamang. Kung gagawin natin, dapat tayong maging isang pag-iral na iginagalang at sinusambahan ng mundo, tulad ng Budismo at Taoismo ngayon. Ang kanilang katayuan sa gitnang kaharian ng Diyos ay mataas. At ang hinaharap na templo ng Ye ay hindi lamang sa gitnang kaharian ng Diyos, gusto kong gawin itong tanging paniniwala sa kontinente ng Diyos at demonyo. Ang mga salita ni Yehan ay parang walang katapusang nag-alab ng apoy sa puso ng mga mataas na opisyal ng Tianlong. Ang maging tanging paniniwala sa kontinente ng Diyos at demonyo ay may higit na kahulugan kaysa sa pamahalaan ng buong kontinente. Bagamat malayo pa ang Tianlong sa hakbang na iyon, ang kanilang mga layunin ay mataas at ang kanilang mga ideal ay malaki, at ang pundasyon ng Tianlong ay may karapatang gawin ito. Templo ng Ye, ang tanging paniniwala sa kontinente ng Diyos at demonyo. May matinding pag-asa at sigla sa mga mata ng mga mataas na opisyal ng Tianlong. Ang pamahalaan sa kontinente ng Diyos at demonyo at ang maging tanging paniniwala nito, ang entablado ng huli ay walang alinlangan na mas malawak at may higit na kahulugan. Hindi ko alam kung mayroon kayong ibang pag-iisip tungkol dito. Tanong ni Yehan habang tiningnan ang mga mataas na opisyal ng Tianlong. Handa akong sumunod sa punong templo sa buhay ko. Sabay na sinabi ng lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong. Mabuti, dahil walang objection, opisyal nang babaguhin ang pangalan ng Tianlong sa templo ng Ye at ang bulwagan ng mga matandang pinuno ay magiging templo ng tagapagprotekta ng batas. Kung wala ako, ang lahat ng gawain ng templo ng Ye ay ipapasya ng templo ng tagapagprotekta ng batas. Sa ilalim ng matibay na batas, ang mga alagad ng templo ng Ye ay dapat kumilos alinsunod dito. Tungkol sa pinuno ng templo ng tagapagpatupad ng batas, kasalukuyang may 400,000 alagad ng banal na hari na pantay na ipamamahagi at ipapasa sa pamamahala ng 8 hari ng langit, 2 dakilang kampo ng Diyos, at 2 hari ng dragon. Kapag oras na para umalis sa mundo ng tao, maaari bang tumutol ang sinumang tao? Tumayo si Yehan at malakas na nagsalita habang tiningnan ang lahat. Susunod sa utos ng punong templo. Sabay na tumayo ang lahat ng mataas na opisyal ng Tianlong. Mabuti, bukas, ipapanganak ang templo ng Ye. Ang Tianlong ay binago ang pangalan sa templo ng Ye, ang bulwagan ng mga matandang pinuno ay naging templo ng tagapagprotekta ng batas, at itinatag ang templo ng tagapagpatupad ng batas. Nakumpleto na ang 8 hari ng langit, at inihayag ang templo ng Ashitaba.
Ang mga alagad ay nagliwanag, at sa pagbabalik ng batang lalaki, ang Tianlong na tahimik ng matagal ay sa wakas ay gumawa ng malaking hakbang at pumasok sa gitnang kaharian ng Diyos para opisyal na magtatag ng isang paksayon. Ang Tianlong, hindi, ang mga alagad ng templo ng Ye ay lubos na nasasabik. Siyempre, inihayag ni Yehan na tanging ang mga alagad na nakapasok sa kaharian ng banal na hari ang maaaring umalis sa mundo ng Xuanman. Gustong makita ng bawat isa ang makapangyarihang tanawin ng itatag ng Tianlong ang isang paksayon sa gitnang kaharian ng Diyos. Sa mga pag-aayos ni Yehan, ang 400,000 alagad ng Tianlong na nakapasok sa kaharian ng banal na hari ay nagbago ng kanilang orihinal na posisyon at inilaan sa pangunahing puwersa ng digmaan ng templo ng Ye. Leiyon ng langit, leiyon ng dragon, leiyon ng Yasha, leiyon ng Garuda, leiyon ng Kinara, leiyon ng Mogara, leiyon ng Osiria, leiyon ng ganda, kampo ng pagpatay ng Diyos, kampo ng Diyos ng digma, koponan ng kaluluwa ng dragon. Ang bawat pangunahing puwersa ng digmaan ay namamahala sa mahigit 30,000 banal na hari, at ang koponan ng Shenlong ay namamahala sa 10,000 banal na hari. Ito ang tuntunin na itinatag ni Yehan, ang koponan ng Shenlong ay susunod sa kanya sa hinaharap at ang bilang nito ay hindi dapat lumampas sa 10,000. Bagamat hindi pa lumalabas ang pinuno ng Leiyon ng Ganda na si Chu Wei, itinatag na ang Leiyon ng Ganda at naghihintay lamang na umupo si Chu Wei sa kanyang trono. Ngayon, ang matalim na espada ng templo ng Ye ay binuksan na. Kapag ang batang lalaki ay mamumuno sa kanila na lumabas sa mundo ng tao, ipapakita ng talim ng templo ng Ye ang sarili sa mundo. Sa sandaling iyon, dumating na si Yehan sa mansyon ng Ye sa Yekeng. Mahigit 2 taon na siyang hindi bumalik, kaya dapat niyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Ang mga babae na handang maghintay para sa kanya ay hindi dapat mapaghirapan. Kaya, sa mga sumunod na araw, lubos na nasiyahan si Yehan sa kaligayahan kasama ang maraming magagandang babae, nagsumikap at nagtanim ng mga buto ng hinaharap. Ngayon, si Zhou Yuner at ang iba ay nagsimula na sa paglilinang at nagbago ng malaki. Bagamat hindi sila regular na nag-ehersisyo, binago ni Yehan ang kanilang talino. Sa suporta ng maraming yaman, lahat sila ay may lakas ng immortalidad. Para kina Zhou Yuner at ang iba, hindi magiging mataas ang kahilingan ni Yehan, kailangan lang nilang may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagulat si Yehan sa 2 maliit na bata na sina Chenkyo at Chenzon. Ngayon, ang 2 bata ay 7 hanggang 8 taong gulang na sa panahon ng labas. Sa pinag-isang pagsasanay ni Wan Roxy, lahat sila ay may lakas na nasa kaharian ng pagtitipon. Ang simula ng 2 maliit na bata na ito ay mas mataas kaysa sa iyo. Sa bakuran, tiningnan ni Qin Wu daw si Yehan at ngumiti. Naalala niya nang makilala niya si Yehan, ang huli ay nasa kaharian ng langit at tao lamang, nagkakaisa. Hindi pa nila naabot ang kaharian, at sina Chenkyo at Chenzon ay lampas na sa kalakasan ni Yehan noong ito ay 20 taong gulang, nang sila ay 7 hanggang 8 taong gulang pa lamang. Kabanata 3424. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang mga alagad na ipinanganak sa mga nangungunang kapangyarihan kaysa sa iba. Ang 2 maliit na bata na ito ay may napakalaking talino at maraming yaman. Ang kanilang hinaharap ay walang hanggan. Sinabi rin ni Wan Qiruoxi, ang prinsesa ng angkan ng Jin noon, ngayon ay nasa kaharian ng banal na emperador. Guru, Ginang, salamat sa inyong pagsisikap. Sinabi ni Yehan ng tapat. Ngumiti si Qin Wu daw at sinabi, ang pagmamasid sa paglaki ng 2 walang katulad na henyo mula sa aking sariling mga kamay ay isang napakasyam na bagay. Ngunit sa napakatulay na bilis ng pag-unlad ng 2 maliit na bata na ito, baka sa ilang panahon, kahit ako ay hindi na makakapagturo sa kanila ng anumang bagay. Guru, hahanap ako ng paraan para sa iyong katawan ng tao. Kapag muling binuo ang iyong katawan ng tao sa loob ng katawan, magiging malayo ka sa kasalukuyang kalagayan sa hinaharap. Matapang na sinabi ni Yehan. Si Qin Wu daw noon, ang panganay na anak ng angkan ng Qin, na may katawan ng tao, ay kilala sa 4 na langit. Ngunit nilinlang siya ni Emperador Qin Wu na uminom ng lason ng mahinang tubig, kaya nawala ang katawan ng tao at nanatili na lamang siya sa pinakamataas na kaharian, hindi umuunlad. Hehe, daan-daang taon na, nakasanayan ko na. Malayang ngumiti si Qin Wu daw. Hindi rin masama na mamuhay ng tahimik kasama ang babae niyang minamahal ngayon. Sigurado ka bang pumasok sa gitnang kaharian ng Diyos? Tiningnan ni Qin Wu daw si Yehan ng may seryosong mga mata. Alam na ni Qin Wu daw ang pagbabago ng pangalan ng Tianlong sa templo ng Ye at ang susunod niyang mga aksyon. Sinabi ni Yehan, Guro, huwag kang mag-alala. Kung hindi ako sigurado, hindi ko gagawin ang pagpili na ito. Tumango si Qin Wu daw, mabuti. Kung matagumpay ka ngayon, magkakaroon ka ng sariling mundo sa mundong ito.
Guro, ngayon ay itinatag na ng templo ng Ye ang templo ng tagapagpatupad ng batas. Gusto kong ikaw ang pamunuan nito. Ano ang iyong opinyon? Tanong ni Yehan, ito ang kanyang ideya ng itinatag ang templo ng tagapagpatupad ng batas. Templo ng tagapagpatupad ng batas, hehe, akala mo ba masyado akong nagpapahinga? Ngumiti at umiling si Chin Wu daw. Ang aking hangarin ngayon ay turuan ang dalawang maliit na bata na maging kasing husay mo. Ang mga bagay na iyon, hanapin mo na lang ang iba. Nang marinig ito, malungkot na ngumiti si Yehan. Mukhang kailangan niyang tanungin sina Jian Huang at iba pa para sa templo ng tagapagpatupad ng batas. Pagkatapos, pumunta si Yehan sa tahanan ni Jian Huang at iba pa. Ngayon, sina Jian Huang, Ji Jiuquan, ang malungkot na matandang tao na si Xiao Qingshan, ang Diyos ng Espada na si Xiao Wentian, ang si Hang Chai Jingyi, ang Dawis Tiusho at iba pa, ay nagpokus sa paglilinang sa tulong ng iba't ibang yaman. Ngayon, lahat sila ay nasa tuktok ng banal na hari at kaharian ng banal na emperador ng tahanan. Templo ng tagapagpatupad ng batas. Nang marinig ang layunin ni Yehan, medyo naiintindihan ni Jian Huang ang kanyang pag-iisip. Tumango si Yehan at sinabi, may pansamantalang bakante para sa pinuno ng templo ng tagapagpatupad ng batas ng templo ng Ye. Lolo, ngayon ay mayroon ka ng malaking lakas. Panahon na para makita ang mundo sa labas. Ang templo ng tagapagpatupad ng batas ay kinokontrol ang matibay na batas ng templo ng Ye, dapat lamang itong kontrolin ng ating sariling mga tao. Kaya gusto kong hilingin sa iyo na pamunuan ito. Matandang lalaki, ano ang iyong opinyon? Tiningnan ni Jian Huang ang malungkot na matandang tao. Sa loob ng daan-daang taon na nakatira sila sa mundo ng tao, halos nakalimutan na nila ang pagnanasa na pumunta sa mundo sa labas. Dahil kailangan ng batang ito ang tulong ng ating mga matandang buto ngayon, pumunta na tayo. Hindi ka ba nagtataka sa mundo sa labas? Ipinag-ikot ng malungkot na matandang tao ang kanyang mga tainga at binaliwala si Jian Huang. Tama ang sinabi ni kapatid Qingshan. Ngumiti si Dawis Tiusho. Ang isang espada na hindi pinapalakas ay laging kalaw-angin. Gusto ko rin na pumunta sa labas at tingnan. Ngumiti ang Diyos ng Espada. Yakapin ni Ji Jiuquan ang balikat ni Yehan at ngumiti, batang lalaki, tinulungan mo akong makuha ang katawan ng ikalawang tiyuhin. Ngayon na kailangan ka, ipaglalaban ko ang aking buhay para tulungan ka. Nang makita ito, tumawa si Jian Huang at sinabi, kung gayon, pumunta na tayo sa labas at tingnan kung makakapagpasaya pa rin ang mga taong nagmula sa lupain ng China sa mundong ito. Nang marinig ito, tumawa si Yehan. Napakaangkop na kontrolin ng mga tao tulad ni Jian Huang ang templo ng tagapagpatupad ng batas. Pagkatapos, natukoy na ang mga miyembro ng templo ng tagapagpatupad ng batas, ang grupo ng mga nangungunang eksperto mula sa China ay sumali dito. Ang templo ay bubuo ng matibay na batas at kinokontrol ang mga tuntunin ng templo ng Ye. Nang handa na ang lahat, umalis na rin si Yehan sa mundo ng Xuanman kasama ang templo ng Ye at naharap ang buong kontinente ng Diyos at demonyo. Ang banal na lungsod ng Tianlong ay patuloy na masigla tulad ng dati. Bukod sa nakakapagod na paglilinang, mahal ng mga monghe na talakayin ang iba't ibang kakaibang kwento sa mundo. Ang masiglang banal na lungsod ng Tianlong ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga batang lalaki na lumabas mula sa lungsod ng kapalaran, pati na rin ang mga higanti ng iba't ibang angkan sa kabila na lumitaw sa walong-walong katawan. Siyempre, mahigit isang linggo na mula nang lumabas ang mga batang henyo ng iba't ibang angkan sa kontinente ng Diyos at demonyo mula sa lungsod ng kapalaran, at ang balita tungkol sa mga dayuhang lahi ay unti-unting kumalat sa bawat sulok ng kontinente. Ngayon, maraming naglilinang sa kontinente ng Diyos at demonyo ang alam na ang lihim ng pagkawasak ng huling panahon at ang kalamidad na haharapin ng kontinente sa panahong ito. Tulad ng mga higanti ng iba't ibang angkan, maraming kapangyarihan ang naghahanda na. Kahit na ang apat na angkan ay pareho. Kung ang mga dayuhang lahi ay salakayin ang kontinente ng Diyos at demonyo sa hinaharap, kailangan nilang magkaroon ng malakas na lakas at ihanda ang iba't ibang yaman para sa kanilang sariling angkan. Ngunit sa kasalukuyang banal na lungsod ng Tianlong, sa kawalan ng hangin sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris, biglang lumitaw ang isang malaking itim na ulap na sumaikop sa malawak na langit at lupa sa harap ng palasyo. Nang bumaba ang itim na ulap, naging madilim ang kawalan ng hangin sa paligid ng palasyo ng emperador ng Aris, parang gumabi na. Napansin ng maraming tao sa banal na lungsod ng Tianlong ang tanawing ito. Sa isang iglap, ang walang katapusang puwersa ng banal na hari ay bumaba mula sa langit, parang ang katapusan ng pagkawasak ay darating. Ang puwersa ng mga banal na hari na nagtipon ay parang sisire sa buong banal na lungsod ng Tianlong, na nagpamukha sa ilang tao sa lungsod ng ganitong nakakapagwasak na presensya. Ang mga malalakas na banal na emperador ay parang nakakita na ng katapusan.
Kabanata 3425. Ito, mga tao, ito ang banal na hari, napakaraming banal na hari. Diyos ko, paano napakaraming banal na hari ang dumating sa banal na lungsod ng Tianlong? Banal na hari, bakit napakaraming banal na hari at malalakas na tao sa banal na lungsod ng Tianlong? Baka bangis ng 4 na angkan ang umaatake sa gitnang kaharian ng Diyos. Ngayon, may daan-daang libong malalakas na banal na hari ang lumitaw sa banal na lungsod ng Tianlong, napakatakot. Daan-daang libong banal na hari. Tingnan ng mundo, walang napakalakas na kapangyarihan ang makakapagbuo ng napakaraming banal na hari. Tanging ang 4 na angkan ang makakapagtipon ng napakalakas na hukbo ng banal na hari sa utos ng pinuno. Hindi, lahat sila ay mga tao, at kakaunti lang ang malalakas na lahi ng halimaw. Baka bangis ng mga tao ang umaatake sa gitnang kaharian ng Diyos. Bakit pinili nila ang banal na lungsod ng Tianlong? Hindi tama. Huwag na nating usapan kung may lakas ng loob ang mga tao na salakayin ang gitnang kaharian ng Diyos. Sa harap ng daan-daang libong malalakas na banal na hari dito, may isang batang henyong kilala sa buong mundo na namumuno sa kanila. Si Chanzhou Linqi, Huang Ben, Leng Shuya, Hari ng Langit na Abi, Tantay Passing Water, Chiang Moxi, Ao Watchang, Wang Dishu, Jipot Ian, lahat sila ay nakakatakot na henyo sa listahan ng Chanzhou. Kahit na ang emperador na si Yu Honghuang sa mga demonyo ay lumitaw dito. Lahat ba ng mga taong ito ay nakapalibot kay Yehan? Yehan? Tama. Lahat ng mga taong ito ay mula sa panig ni Yehan. Ngayon, lahat sila ay lumitaw sa banal na lungsod ng Tianlong at nagdala ng napakatakot na lakas. Ano ang kanilang gustong gawin? Yehan? Lahat ba ng napakatakot na kapangyarihang ito ay mula kay Yehan? Bukod sa daan-daang libong banal na hari, mayroon pang mahigit 20 banal na emperador. Diyos ko, saan kumuha si Yehan ng napakalaking kapangyarihang dumating sa banal na lungsod ng Tianlong? Gusto ba niyang bawiin ang banal na lungsod ng Tianlong mula sa dinastiya ng Malaking Araw? Sa isang iglap, lubos na natakot ang mga taong nakakita ng napakatakot na tanawin sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris. Sa sandaling iyon, ang lakas na dumating sa banal na lungsod ng Tianlong ay napakatakot. Sa isang pag-atake ng kapangyarihan ng banal na hari, walang kapangyarihan sa gitnang kaharian ng Diyos ang makakapagkompetensya sa napakatakot na leyon ng banal na hari ngayon, walang ganitong bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, habang ang nakakatakot na hukbo ng banal na hari na pinamumunuan ng mga dakilang hari ng langit ng templo ng Ye ay dumating sa banal na lungsod ng Tianlong, maraming naglilinang na nakakita ng tanawing ito ang unti-unting tumatakas mula sa lungsod. Kapag dumating ang napakalaking hukbo ng banal na hari sa banal na lungsod ng Tianlong, alam ng lahat na kung magkaroon ng digmaan, ang buong lungsod ay agad na mawawasak. Sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris, sa tuktok ng langit, lahat ng general ng hari ng langit, pati na rin ang mga malalakas na tao ng templo ng tagapagprotekta ng batas at templo ng tagapagpatupad ng batas, ay hindi pinapansin ang malawak na palasyo sa harap nila. Mula ngayon, ang lugar na ito ay pag-aari lamang ng templo ng Ye. Ang hinaharap na pag-usbong ng templo ng Ye ay magsisimula dito. Sa sandaling iyon, ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng Malaking Araw na dating nakatatayo sa palasyo ng Aris ay lubos na natakot at nagtago doon tulad ng mga pagong na nag-iurong. Kung ang grupo ng nakakatakot na kapangyarihan sa labas ng palasyo ay gustong sirain ang lugar na ito, isang galaw lang ng kamay ang kailangan. Kahit na ang dinastiya ng Malaking Araw ay masira, pareho rin. Sus Mariosep, paano napakalaking leyon ng banal na hari ang dumating sa banal na lungsod ng Tianlong? Sino ang tutol sa ating dinastiya ng Malaking Araw? Yehan? Tiyak na si Yehan. Ang mga taong ito ay mga henyong sumusunod sa kanya. Ang kanilang pagdating ay tiyak na utos ni Yehan. Ang napakatakot na lakas ngayon ay dumating sa banal na lungsod ng Tianlong para bawiin ito mula sa dinastiya ng Malaking Araw. Bilisan ninyo, ipadala ang liham sa emperador. Ang ating dinastiya ng Malaking Araw ay haharap sa malaking kalamidad ngayon. Lubos na natakot ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng Malaking Araw sa palasyo. Harapin ang nakakatakot na hukbo ng banal na hari sa kawalan ng hangin sa labas ng palasyo, wala silang lakas ng loob na lumabas at tumingin, nagtago lang sila sa palasyo at tumitingin mula sa malayo ang nakakapagwasak na tanawin sa labas. Gayunpaman, ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng Malaking Araw na lubos na natakot ay natural na nasa panig ng emperador. Sa sandaling iyon, bagamat alam na ng mga malalakas na tao na nakapalibot kay Prinsipe Chu Wei na darating si Yehan para bawiin ang banal na lungsod ng Tianlong, hindi pa rin nila inaasahan na ang aksyon ni Yehan ay napakatakot at nakakapagpabago ng mundo, ang buong kontinente ng Diyos at demonyo ay magugulat kapag natapos ang palabas.
Ang batang lalaking inihahambing sa iba pang apat na walang katulad na tauhan sa paningin ng mundo ay inihahayag ang kanyang hinaharap sa ibang paraan. Templo ng Ye, tinatawag ninyong sarili ninyong templo. Panginoon, ngayon lang naiintindihan ni Chu Wei kung saan nagmumula ang inyong kumpiyansa. Karangalan para sa akin, si Chu Wei, na pumasok sa templo ng Ye. Tumingin pataas si Prinsipe Chu Wei sa leyon ng banal na hari sa labas ng palasyo, na parang itim na ulap na sumasakop sa langit, at unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Kamahalan, paano ka pa rin nakangiti sa sandaling ito? Si Yehan ay nakahanap ng napakalaking kapangyarihan mula sa kung saan at tiyak na kaaway ng ating dinastiya ng malaking araw. Ipinapayo ko sa kamahalan na lumaban para sa dinastiya ngayon. Tiningnan ng malalakas na tao ng dinastiya ng malaking araw na nasa panig ng emperador ang nakangiting Prinsipe Chu Hui ng may malamig na ekspresyon. Sa panahong ito, hindi nila kayang tumawa. Nang marinig ito, malayang sinabi ni Prinsipe Chu Hui, "Ako, si Chu Hui, ay tiyak na lalaban para sa dinastiya. Ngayon, maaari ninyong humingi ng tulong sa dinastiya." Mananatili ang prinsipe sa palasyo at personal na hihintayin ang pagdating ng mga malalakas na tao ng dinastiya. Matapos sabihin ito, tiningnan ni Prinsipe Chu Hui ang kawalan ng hangin sa labas, na may matalim na mga mata, punong templo, panahon na para maglaro tayo sa kanila. Susmariosep, ako, si Chu Hui, ang personal na magpapadala sa kanila sa impyerno ngayon. Ang nakakatakot na leyon ng banal na hari ay dumating sa banal na lungsod ng Tianlong at lumitaw sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris. Sa wala pang isang oras, ang 10 milyong naglilinang na dating nakatira sa banal na lungsod ng Tianlong ay tumakas mula sa banal na lungsod ng Aris. Ang buong banal na lungsod ng Tianlong ay naging walang tao sa loob ng isang oras. Sa sandaling iyon, ang buong banal na lungsod ng Tianlong ay tahimik. Bukod sa nakakapagwasak na presensya na nagmumula sa daan-daang libong banal na hari, ang buong lungsod ay naging isang lungsod ng mga patay. Gayunpaman, ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng malaking araw sa palasyo ng emperador ng Aris ay hindi pa rin nagpapakita at wala ring lakas ng loob na tumakas mula sa banal na lungsod ng Aris. Takot silang kapag sila ay lumabas, agad silang papatayin ng hukbo ng banal na hari. Siyempre, totoo rin ito. Kapag ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng malaking araw ay gustong tumakas dito, gagamitin ng templo ng Ye ang mabilis at matapang na paraan para patayin ang lahat ng tumatakas. Sa loob ng palasyo ng Aris, ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng malaking araw na nasa panig ng emperador ay nagkakaguluhan tulad ng mga langgam sa mainit na kaldero. Bagamat humingi na sila ng tulong sa emperador ng dinastiya ng malaking araw, kailangan pa rin ng oras bago dumating ang emperador kasama ang mga malalakas na tao ng dinastiya. Gayunpaman, ang templo ng Ye na lumitaw sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris sa banal na lungsod ng Tianlong ay walang plano na kumilos sa ngayon. Ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng malaking araw sa loob ng palasyo ay unti-unting nasisire sa takot. Sa sandaling iyon, hindi pa lumalabas si Yehan, ngunit narito na siya sa banal na lungsod ng Tianlong. Kabanata 3426. Sa isang walang tao na restoran sa banal na lungsod ng Tianlong, kumuha si Yehan ng isang banga ng magandang alak mula sa aparador ng alak, nagbuhos ng isang tasa para sa sarili, pagkatapos ay nagbuhos din ng isang tasa para sa tahimik at matalinong babae sa kanyang tapat. Dito, bukod sa kanilang dalawa, ang apat na alagad ay nakatayo sa likod ni Yehan na parang isang tore ng bakal, at nanahimik sila ng may walang emosyong mga ekspresyon. Gumamit ka ng napakalaking lakas para sa banal na lungsod ng Tianlong, na ginawang walang tao. Hindi ka ba natatakot na mainggitin? Tiningnan ni Zugban Roo ang batang lalaking nagiinom ng alak ng mahinahon sa kanyang tapat at mahinang tumawa. Sa mga nakaraang araw sa mundo ng Xuanman, bagamat nagsimula na ring makilahok si Zug Prajna sa paglilinang, kahit na binago ni Yehan ang kanyang talino, walang interes siya sa paglilinang. Ngayon, nakakarating lamang siya sa kaharian ng kaligtasan, hindi kasing husay ng dalawang maliit na bata na sina Chenkyo at Chenzon. Para kay Zug Prajna, ang pinakamaganda niyang interes ay ang pagiging estratehista na nagsusulat tungkol sa bansa at nagpaplano ng mga estratehiya mula sa malayo, hindi ang nakakapagod na paglilinang. Ngumiti si Yehan at sinabi, magandang bagay na takutin ang iba. Kung natatakot sila, ibig sabihin, kinakatakutan nila ako. Kung kinakatakutan nila ako, hindi nila ako aatakihin hanggang sa mayroon silang lakas na labanan ako, si Yehan. Hindi ba't maganda iyon? Hehe, ito ang lalaking nakilala ko, si Zugban Roo, noon. Ang pinuno ng mga tao ay nagpapatalsik sa iyo mula sa mga tao. Malaking pagkatalo nila iyon. Tumawa si Zugban Roo.
Matagal nang nakalipas mula nang magkasama sila, ngunit ngayong binago ang pangalan ng Tianlong sa templo ng Ye, ang kanyang mga ideal ay lalong malaki, na natural na nagpasigaw muli ng kanyang ambisyon. Ngumiti si Yehan at sinabi, nang walang paghihigpit mula sa mga tao, mas magaan. Sa hinaharap, maaari akong magplano para sa hinaharap ng templo ng Ye. Hindi ba't mas maganda kung magtutulungan tayo? Totoo, mas gusto kong makita ka noong nasa China ka. Sinabi ni Zugbanroo, ngayon, inihayag ng templo ng Ye sa mundo na bawiin nito ang banal na lungsod ng Tianlong at titira sa gitnang kaharian ng Diyos. Kailan ka lalabas? Hintayin lang ng kaunti. Sa palagay ko, alam na ng dinastiya ng malaking araw. Hindi na huli kong lalabas tayo kapag lahat ng dapat dumating ay dumating na. May matalim na ningning sa mga mata ni Yehan. Sa pagkakataong ito, harapin ang anumang presyon, hindi siya uuwi ng isang hakbang. Gayunpaman, bagamat naging walang tao ang banal na lungsod ng Tianlong sa loob ng isang oras, ang mga naglilinang na umalis ay hindi umalis ng malayo. Ngayon, may walang bilang na mga mata ang nakatingin sa banal na lungsod ng Tianlong, sinusubaybayan ang nakakatakot na tanawin sa tuktok ng langit sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris. Ang napakalaking hukbo ng banal na hari na dumating sa banal na lungsod ng Tianlong ay tiyak na magdudulot ng magandang palabas. Anong sorpresa ang dadalhin ng batang lalaking unti-unting natalo ng iba pang apat na walang katulad na tauhan at nagpapatalsak sa mga tao sa mundo ngayong pagkakataon? Mabilis na kumalat ang nangyari sa banal na lungsod ng Tianlong sa 12 banal na lungsod ng Zhongzhou, at kahit na umabot sa mga tainga ng iba't ibang kapangyarihan sa ibang rehiyon. Ngayon, alam ng 12 banal na lungsod ng Zhongzhou ang nangyari sa banal na lungsod ng Tianlong at lubos na nagulat, kahit na maraming tao ang nagtungo patungo doon. Ang daan-daang libong lehiyon ng banal na hari ay hindi nakikita ng personal, kaya ang mga nakarinig ng balita ay natural na hindi naniniwala. Kaya, sa maikling panahon, labas ng banal na lungsod ng Tianlong, dumating ang maraming naglilinang mula sa iba't ibang bahagi ng lupain ng Zhongzhou. Sa ilalim ng ganitong paningin, sa wakas ay dumating ang dinastiya ng malaking araw. Labas ng banal na lungsod ng Aris, may isang grupo ng madilim na lehiyon na dumating laban sa hangin at pumasok sa banal na lungsod ng Aris. Gayunpaman, ang lakas ng hukbong ito at ang nakakatakot na tanawin sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris ay parang mga langgam. Ang agwat sa pagitan ng mga langgam at elepante ay hindi nagkakahalaga ng pag-usapan. Dumating na ang mga tao ng dinastiya ng malaking araw, dumating na ang emperador at ang reyna, at may 10,000 lehiyon ng apoy. Tiningnan ng mga tao labas ng banal na lungsod ng Tianlong ang grupo ng mga puwersa ng lehiyon na pumasok mula sa labas at agad na nakilala sila. Hindi lang iyon, may iba pang dumating. Ito ang pinuno ng templo ng Taiyin ng banal na lungsod ng Taiyin, at nagdala rin ng malakas na lakas ng templo ng Taiyin. Hindi lang iyon, dumating na rin ang banal na lungsod ng Kangyu, banal na lungsod ng Guangwo, banal na lungsod ng Wentian, banal na lungsod ng Magic Scorpion, at iba pa. Habang ang malalakas na kapangyarihan ay pumasok ng magkakasunod sa banal na lungsod ng Tianlong, nagulat ang mga naglilinang labas nito. Ang 12 banal na lungsod ng Zhongzhou, maliban sa banal na lungsod ng liwanag na hindi pa lumalabas, ay dumating na ang lahat ng kapangyarihan ng ibang banal na lungsod sa banal na lungsod ng Tianlong. Ang sitwasyong ito ay malapit ng magdulot ng malaking digmaan. Dumating na. Sa restaurant, tumingin pataas si Yehan sa mga malalakas na tauhang dumadaan sa tuktok ng langit at tumayo, na may matalim na ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Gusto ninyong ulitin ang nangyari sa palasyo ng araw ng dinastiya ng malaking araw. Ngunit ngayon, malamang na wala na kayong kakayahang gawin iyon. Terena, panahon na para lumabas tayo. Sa oras na ito, sa ibabaw ng kawalan ng hangin sa paligid ng palasyo ng emperador ng Aris, nagtipon ang lahat ng malalakas na tao mula sa mga pangunahing banal na lungsod ng Zhongzhou. Ngunit nang tingnan ang napakatakot na hukbo ng banal na hari sa harap ng palasyo, biglang lumamig ang puso ng mga malalakas na tao na dumating dito. Noon, hindi pa rin sila naniniwala sa balita mula sa banal na lungsod ng Tianlong. Ngunit ngayong nakita na nila ng personal, alam ng mga malalakas na tao mula sa mga pangunahing banal na lungsod na dumating sa banal na lungsod ng Tianlong na totoo ito. Ang nakita nilang napakatakot na hukbo ng banal na hari ay nagdulot sa kanila ng mas malaking epekto. Ang mga malalakas na tao na dumating dito ay mayroon ng pag-aalinlangan na pumasok sa banal na lungsod ng Tianlong. Ang daan-daang libong lehiyon ng banal na hari ay talagang hindi pinalaki. Ang napakalaking kapangyarihang ito ay hindi matatagpuan sa anumang kapangyarihan sa gitnang kaharian ng Diyos. Saan nagmula ang mga taong ito? Lumamig ang puso ng mga malalakas na tao ng mga pangunahing banal na lungsod, at kahit na mayroon ng ideyang umatras. Harapin ang nakakapagwasak na lakas na ito, ang 12 banal na lungsod ng Zhongzhou ay walang lakas na pigilan ito, kahit na sila ay magkakaisa.
Sa sandaling iyon, nang dumating ang lakas ng mga malalakas na tao mula sa mga pangunahing banal na lungsod sa kawalan ng hangin sa paligid ng palasyo ng emperador ng Aris, sa wakas ay naglakas ng loob ang mga malalakas na tao ng dinastiya ng Malaking Araw na nagtago sa palasyo na lumabas at nagtipon sa tabi ng emperador. Kahit na si Prinsipe Chu Wei ay lumabas at tiningnan ang tanawing ito ng malayang. Emperador, ang kapangyarihang ito ay nagbabantay dito ng walang pag-atake sa loob ng ilang oras. Sinabi ng malakas na tao ng dinastiya ng Malaking Araw sa matitigas na emperador, at ang mga malalakas na tao ng ibang banal na lungsod ay nakatingin rin sa emperador at reyna ng dinastiya ng Malaking Araw. Sa ilalim ng kanilang paningin, nagsalita ang emperador ng may tinig na parang kampana, "Mga kaibigan, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng ating dinastiya ng Malaking Araw. Kung walang ibang negosyo, mangyaring umalis agad." Nang marinig ito, walang sinumang nagsalita sa templo ng Ye para tumugon, at ang buong mundo ay tahimik. Ngunit ang mga mata ng daan-daang libong malalakas na tao ay nagdulot ng walang katapusang presyon sa lahat ng tao sa mundong ito. Kabanata 3427. Nang makita ito, nagliwanag ang isang matigas na ekspresyon sa mga mapanghari na mata ng emperador. Bilang pinuno ng isang bansa, kinokontrol niya ang isang malakas na dinastiya at tinatanggap ang pagsamba ng kanyang mga mamamayan. Matagal na siyang hindi pinapansin, at hindi niya inaasahan na makakaranas ng ganitong tanawin. Gayunpaman, harapin ang napakatakot na lakas sa tuktok ng langit ng palasyo ng emperador ng Aris, bagamat galit ang puso ng emperador ng dinastiya ng Malaking Araw, hindi niya nagawang ipakita ang anumang kawalang kasiyahan. Mga kaibigan, mangyaring umalis agad. Ito ang lugar na nasa ilalim ng jurisdiction ng ating dinastiya ng Malaking Araw. Muli nang nagsalita ang emperador, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa langit. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay pere ng napakatahimik na presensya. Harapin ng emperador ng dinastiya ng Malaking Araw, sino ang mag-aalala sa kanya ngayon sa templo ng Ye? Ang tanawing ito ay nagpataas ng puso ng mga malalakas na tao sa ibang banal na lungsod. Baka hindi maayos ang ganitong tanawin, na nagpalakas ng kanilang pagnanasa na umatras. Sa harap ng napakatakot na hukbo ng banal na hari, kapag nagsimula ang digmaan, lahat sila ay nahaharap sa kamatayan. Sa sandaling iyon, lalong naging matigas ang mukha ng emperador, at napansin ito ng walang bilang na naglilinang na malayo sa banal na lungsod ng Tianlong, kaya lumakas ang kanilang masiglang talakayan. Pinapansin ng emperador ng dinastiya ng Malaking Araw. Ang napakatakot na kapangyarihang ito ay mula sa mga masamang tao. Gayunpaman, sa daan-daang libong banal na hari na nakatayo sa hukbo, mayroon silang karapatang hindi pansinin ang emperador ng dinastiya ng Malaking Araw. Sabihin ko sa inyo. Alam ng lahat na ang grupo ng mga taong ito ay hindi magalang, ngunit hindi pa lumalabas si Yehan. Iniisip ko kung narito na siya sa banal na lungsod ng Tianlong. Naririnig ko na si Yehan ay nagtatag ng isang hindi mahinang kapangyarihan sa mga tao na tinatawag na Tianlong, ngunit ilang taon pa lang ito. Hindi dapat umunlad ng ganito kalakas ang Tianlong. Kahit na ang isang kapangyarihang umiral ng libu-libong taon ay hindi makakapagbuo ng napakaraming banal na hari. Saan kumuha si Yehan ng daan-daang libong banal na hari at inilipat diretso sa banal na lungsod ng Tianlong? Labas ng banal na lungsod ng Tianlong, walang bilang na mga mata ang nakatuon sa kawalan ng hangin sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris. Ngayon, parang anumang oras ay magkakaroon ng digmaan. Lahat ba kayo ay pipi? O ang mga walang hiya ninyong naghihintay pa rin sa pagdating ng inyong pinuno? Malupit na tinig ng emperador. Bilang emperador ng dinastiya ng Malaking Araw, hindi niya matiis ang galit sa kanyang puso ngayon. Nang marinig ito, lumabas ang isang nakakapagpabagsak ng langit na presensya mula sa daan-daang libong leyon ng banal na hari ng templo ng Ye, na kumalat sa posisyon ng reyna na parang isang malakas na baha. Sa susunod na sandali, ang reyna na may malamig na mukha ay nagbuga ng dugo na parang malubhang na sugatan at lumipad palabas ng may maputlang mukha. Nang makita ito, sa wakas ay naging hindi kontrolado ang galit sa matigas na mukha ng emperador. Walang pagtitiyaga na babae. Sa susunod, papatayin kita. May ngisi si Lin Chi at tiningnan ang emperador ng may mapanghari na ekspresyon. Matandang lalaki, noon sa dinastiya ng Malaking Araw ay inapi mo ang ating templo ng Ye, nagkakaisa ka sa iba, at pinilit ang ating templo ng Ye na ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Ngayon, panahon na para maramdaman mo kung paano maapi. Ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Kung hindi mo ibibigay, papatayin ka ng walang awa. Matapos sabihin ito, lumakad si Lin Chi ng isang hakbang pasulong, at ang iba pang dakilang mandirigma ng hari ng langit ay lumakad din ng isang hakbang pasulong. Ang kanilang walang hanggang sigla ay parang gustong durugan ang grupo ng mga malalakas na tao sa harap nila.
Sa sandaling iyon, nang maramdaman ang walang hanggang sigla, ang ilang malalakas na tao sa banal na lungsod ay hindi napigil ang lumakad ng isang hakbang paatras. Napakalakas ng presyon mula sa daan-daang libong banal na hari sa harap. Ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Kung hindi mo ibibigay, papatayin ka ng walang awa. Sa isang iglap, ang buong langit ay umalingaw-ngaw mula sa mga bibig ng daan-daang libong banal na hari. Ang malakas na tinig, parang isang nakakatakot na puwersa ng alon ng tunog, ay gustong sirain ang langit. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat ang emperador ng dinastiya ng Malaking Araw at iba pang malalakas na tao sa banal na lungsod. Ang grupo ng nakakatakot na kapangyarihan ay talagang dumating para sa banal na lungsod ng Tianlong, ngunit, ano bang uri ng kapangyarihan ang templo ng Ye? Dinastiya ng Dari, hinihintay namin ang inyong sagot. Banal na lungsod ng Tianlong, ibibigay ninyo o hindi? Ligalig at mapanghari si Lin Chi. Noon, inapi siya ng emperador ng dinastiya ng Malaking Araw, at ngayon ay gustong ilabas niya ang lahat ng kasamaan na kanyang naranasan sa dinastiya ng Malaking Araw, walang awa na tinatapakan ang dangal ng emperador. Lahat ng malalakas na tao sa dinastiya ng Malaking Araw ay galit, ngunit hindi nila nagawang ipakita ang anumang kawalang galang sa harap ng napakatakot na lakas. Ang banal na lungsod ng Tianlong ay hindi pag-aari ng dinastiya ng Malaking Araw. Kung darating kayo ngayon para kunin ito, ibibigay ng dinastiya ng Malaking Araw. Biglang, nang ang dinastiya ng Malaking Araw ay galit at natatakot, isang tahimik na tinig ang biglang dumating mula sa posisyon sa kanilang tabi. Pagkatapos, nakita ng mga tao sa mundong ito na lumabas si Prinsipe Chu Hui na sinusuportahan ng isang grupo ng malalakas na tao at lumakad patungo sa lokasyon ng daan-daang libong hukbo ng templo ng Ye. Walang hiya ka, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Galit na galit ang reyna. Hindi niya nagawang ilabas ang galit na ito nang harapin ang daan-daang libong banal na hari ng templo ng Ye, ngunit walang anumang pag-iingat nang harapin si Prinsipe Chu Hui. Nagulat din ang mga malalakas na tao sa iba pang pangunahing banal na lungsod sa aksyon ni Prinsipe Chu Hui ngayon. Baka ang hakbang na ito ay para traidorin ang dinastiya ng Malaking Araw. Naging malamig na parang nyebe ang mukha ng emperador. Hindi mo ba naririnig kung ano ang sinasabi ko, si Chu Hui? May ngisi si Prinsipe Chu Hui. Sino ka? Pinigilan ng emperador ang galit sa kanyang puso. Templo ng Ye, ano bang uri ng kapangyarihan ito? Matandang lalaki, ako si Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay ng kampo ng pagpatay ng Diyos ng Templo ng Ye. Inilakas ni Lin Chi ang kanyang mga braso. Kabanata 3428. Ako ang Diyos ng digma ng kampo ng Diyos ng digma ng Templo ng Ye, si Huang Ben. Binuksan ni si Ben ang bibig na may nakakatakot na siglang umalingaw-ngaw sa langit. Ako ang ikawalong hari ng langit ng templo ng Ye, si Ye Cheni, ang hari ng mga tao sa langit. Ako si Leng Shuya, ang hari ng langit ng mga dragon ng templo ng Ye. Ako ang hari ng langit ng Yaksha ng templo ng Ye, hari ng langit na Abi. Ako ang Diyos ng templo ng Ye, hari ng langit ng Garuda Luo na si Shang Moxi. Ako ang Diyos ng templo ng Ye, hari ng langit ng Kinara na si Awachang. Ako ang hari ng langit ng Mohare ng templo ng Ye, si Tantay Passing Water. Ako ang hari ng langit ng Azure ng templo ng Ye, si Yu Honghuang. Ako ang koponan ng dragon ng templo ng Ye, hari ng dragon na si Jipot Ian. Ako ang koponan ng kaluluwa ng dragon ng templo ng Ye, hari ng dragon na prinsipe. Habang ang mga mapagmataas at malalakas na batang lalaki sa listahan ng Changzhou ay nagsalita ng magkakasunod, parang inihahayag nila sa buong mundo ang kapanganakan ng templo ng Ye. Nagulat ang mundo sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong. Sino ang templo ng Ye? Ako ang hari ng langit ng ganda ng templo ng Ye, si Chu Hui. Sa susunod na sandali, malakas din na nagsalita si Prinsipe Chu Hui, at nagulat ang buong dinastiya ng Malaking Araw. Nagulat ang langit at lupa. Habang ang mga mapagmataas at mapanghari na batang malalakas na tao ay nagsalita ng magkakasunod, parang may mga pagbabago na nangyari sa langit. Ang 12 batang malalakas na tao ay nagsalita, parang 12 walang katulad na malalakas na tao sa hinaharap na inihahayag ang kanilang hinaharap sa asul na langit. Ang puwersang nagpapataw ng takot, kahit na mula lamang sa katawan ng 12 batang malalakas na tao, ay nagpatahol ng takot sa mga malalakas na tao ng mga banal na lungsod. Ang mga malalakas na tao sa kaharian ng banal na emperador ay nakaramdam ng takot nang harapin ang grupo ng mga batang malalakas na tao na mas mahina. Sa sandaling iyon, nang huling nagsalita si Prinsipe Chu Hui, ang 7 salitang, hari ng langit ng ganda ng templo ng Ye, ay nagulat sa lahat ng tao sa dinastiya ng Malaking Araw. Hindi nila inakala na si Prinsipe Chu Hui ay miyembro rin ng lihim na templo ng Ye, at may mataas na katayuan dito.
Sa isang iglap, bumalik ang ikawalong hari ng langit sa kanilang trono, na sinusundan ng 10,000 malalakas na banal na hari, at hinati sila sa 8 pangunahing leyon. Ang lakas, sa pamumuno ng 12 batang malalakas na tao, ay parang isang hindi matatalo na Ozure ng impyerno. Ang nakakatakot na presensya ay napakalupit na hindi magawang huminga ng malakas. Ang ikawalong hari ng langit ng templo ng Ye. Sa mga batang malalakas na tao na ito, maliban kay Wang Yu Honghuang sa mga demonyo, ang iba ay malalakas na tauhan sa listahan ng Changzhou at nakakatakot na henyo sa tuktok ng listahan. Lahat sila ay nagtipon sa iisang kapangyarihan. Ang potensyal ng templo ng Ye sa hinaharap ay napakatakot. Higit pa sa takot, kung ang templo ng Ye ay umabot sa tuktok sa hinaharap, tiyak na magiging isang napakalakas na kapangyarihan na magpapatahol ng takot sa mundo. Bagamat hindi henyo si Emperador Yu Honghuang ng demonyo sa listahan ng Changzhou, mas malakas siya. Ang alamat ay nagsasabing sa lungsod ng kapalaran, hindi natatakot si Yu Honghuang na makipagbuno kay Yehan. Si Lin Qi ng kampo ng pagpatay ng Diyos, si Huang Ben ng kampo ng Diyos ng Digma, si Jipot Ian na hari ng dragon ng koponan ng dragon, at si hari ng dragon na prinsipe ng koponan ng kaluluwa ng dragon ay malalakas na tauhan din sa listahan ng Changzhou. Baka ang mga taong ito ay lahat ay inanyayahan ni Yehan. O ang mga taong ito ay mga henyo lamang sa templo ng Ye at walang kaugnayan kay Yehan. Posible bang ang templo ng Ye ay itinatag ni Yehan? Sa huli, ang mga taong ito ay may kaugnayan kay Yehan. Ang mga ito ay lihim pa rin ngayon. Marahil kapag lumabas na si Yehan ng personal, malalaman natin ang pinagmulan ng templo ng Ye. Gayunpaman, ang templo ng Ye ay may ikawalong hari ng langit, 2 dakilang kampo, at 2 hari ng dragon. Kung ngayon o sa hinaharap, tiyak na magpapatahol ng takot sa mundo ng kontinente ng Diyos at demonyo. Ang hinaharap ng templo ng Ye ay napakatakot. Labas ng banal na lungsod ng Tianlong, nagtatagpo ang mga nakakapagulat na tinig. Ang templo ng Ye ay ipinanganak ngayon, at napakalakas ng epekto nito sa mundo. Walang hiya ka, naglakas ka ng loob na traidorin ang dinastiya ng malaking araw. Sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris, ang mukha ng reyna ay mabangis, parang isang makamandag na alakdan, na gustong lunukan ng buhay si Prinsipe Chu Wei na nakatayo sa harap ng leyon ng ganda ngayon. Hindi mahalaga ang traidor. Pinahahalagahan ako ng punong templo. Natural na hindi ko siya bibiguin. Bukod pa rito, hindi dapat pag-aari ng dinastiya ng malaking araw ang banal na lungsod ng Tianlong. Kaya, dapat ibigay ng dinastiya ng malaking araw ang lugar na ito. May ngisi si Chu Wei. Ngayon, sa wakas ay hihiwalay na siya sa mga taong ito. Naghintay siya ng 20 hanggang 30 taon para sa araw na ito. Chu Wei, lakas ng loob mo. Galit na galit ang malakas na tao ng dinastiya ng malaking araw. Nagsalita ang emperador, nakatingin kay Chu Wei ng may mapanghari na mga mata, dapat akong mas malupit noon at ipadala rin kita sa impyerno. Kapag huli na para magsisi ka ngayon, dahil ang mga pakpak ni Chu Wei ay sapat ng malakas. Malamig ang mukha ni Chu Wei habang nakaharap sa emperador. Kahit na ito ang kanyang ama, matagal na niyang gustong ipadala ito sa kabaong gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang mag-ama ay walang anumang emosyonal na ugnayan. Talagang huli na. Hindi kita agad tinanggal. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko at haantong sa malaking problema ngayon. Malayang tiningnan ng emperador ang koponan ng leyon ng templo ng Ye na dumating sa mundong ito. Dahil dumating ka para sa banal na lungsod ng Tianlong at gumawa ng malaking palabas, dapat din namang lumabas ang nagkontrol sa likod nito. Nang marinig ang mga salita ng emperador ng dinastiya ng malaking araw, walang bilang na mga mata sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong ang nakatuon ng mabuti. Bagamat hindi pa lumalabas ang tao sa likod nito, alam ng lahat na ngayon ay dumating siya para sa banal na lungsod ng Tianlong at gumawa ng malaking palabas, tiyak na si Yehan. Gayunpaman, ang pinagmulan ng lihim na templo ng Ye ay puno pa rin ng lihim. Kabanata 3429. Hehe. Dahil mayroon kayong talakayan sa dinastiya ng malaking araw, hindi na makikialam ang aking templo ng Taiyin. Kung gustong umalis muli, baka hindi na ito magiging madali. Tama ang punong templo ng Taiyin. Hindi na rin makikialam ang aking banal na lungsod ng Kangyu. Mabilis na, nang magsalita ang pinuno ng templo ng Taiyin, nagsalita rin ang mga malalakas na tao ng ibang banal na lungsod, at hindi na nila gustong manatili rito kahit sandali. Nang makita ito, naging malamig na ang mukha ng emperador ng dinastiya ng malaking araw at ng iba. Hehe. Dahil narito na kayo, bakit kailangang umalis? Madaling pumasok, ngunit baka hindi ninyo magawang umalis kung gustong lumabas. Biglang, isang mahinang tawa ang dumating mula sa malayong langit, na nakakuha ng walang bilang na mga mata sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong.
Agad na, sa ilalim ng walang bilang na mga paningin, nakita ang isang batang lalaki at babae, sinusundan ng apat na nakakatakot na malalakas na tao, na dahan-daang lumalapit sa mundo sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris. Yehan? Lumabas na si Yehan. Nang malinaw na makita ang mukha ng batang lalaki, nagulat ang walang bilang na mga mata sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong. Ang batang lalaking dating puno ng mga alamat sa kontinente ng Diyos at demonyo, bagamat ngayon ay unti-unting natalo ng iba pang apat na walang katulad na tauhan at nagpapatalsik sa mga tao ng mga higanti ng mga tao, walang sinumang nagawang baliwalain ang kanyang pag-iral. Bagamat umalis siya sa mga tao, ang suporta sa likod niya ay lalong lumalakas. Talagang siya. Tiningnan ng dinastiya ng malaking araw at iba pang malalakas na tao ng mga banal na lungsod ang papalapit na batang lalaki. Ngayon, naramdaman nila ang walang katapusang presyon sa batang lalaki. Iba na ngayon ang panahon. Ang batang lalaking iyon ay hindi na maaaring apihin ng basta-basta. Malamig ang mukha ng emperador ng dinastiya ng malaking araw. Alam niyang kinokontrol ng batang lalaki ang lahat ng ito. Ngayon na nakahanap siya ng napakatakot na kapangyarihan, kailangang bawiin niya ang dinastiya ng malaking araw. Gayunpaman, papayagan ba ito ng libu-libong kapangyarihan sa gitnang kaharian ng Diyos? Unti-unting naging matigas ang mukha ng mga malalakas na tao ng mga pangunahing banal na lungsod. Ngayong lumabas na si Yehan, maaari pa rin bang umalis sila? Ngayon, lalong lumakas ang pag-aalinlangan sa kanilang puso. Punong templo. Sa oras na ito, nang lumapit ang batang lalaki sa harap ng templo ng Ye, lumabas ang dalawang salitang ito mula sa mga bibig ng mga dakilang mandirigma ng hari ng langit at daan-daang libong leyon ng banal na hari. Punong templo. Nang kumalat ang dalawang salitang ito parang kulog sa mundo, sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong, ang walang bilang na mga mata ay parang natigilan. Si Yehan, siya ang punong templo ng Ye. Punong templo. Nang kumalat ang dalawang salitang ito sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong, nagulat at natahimik ang maraming tao. Si Yehan pala ang pinuno ng lihim at malakas na templo ng Ye. Templo ng Ye, ang templo ng Ye ay talagang pag-aari ni Yehan. Paano posible? Paano niya itinatag ang napakalaking kapangyarihang ito? Paano posible, daan-daang libong banal na hari? Kailangan ng maraming taon para makakuha ng napakalaking sukat na ito. Paano nagawa ni Yehan na bumuo ng napakalakas na kapangyarihan ng mag-isa habang wala pa siya sa 30 taong gulang? Huwag nang sabihin na imposible para kay Yehan, kahit na ang mga kapangyarihang umiral ng libu-libong taon, 10,000 taon, ay hindi maaaring magkaroon ng daan-daang libong banal na hari. Bukod pa rito, ang bilang na ito ay mahirap ibigay kahit ng mga kapangyarihang umiral ng libu-libong taon. Sa loob at labas ng banal na lungsod ng Tianlong, ang mga paningin ay puno ng kawalan ng paniniwala. Kahit na ang dinastiya ng malaking araw at mga malalakas na tao ng mga pangunahing banal na lungsod ay natigilan ng marinig ang salitang, punong templo. Ngayon, ang batang lalaking nakatayo sa harap ng templo ng Ye, na nagpapahintulot sa daan-daang libong banal na hari at malalakas na tao, pati na rin ang mga dakilang henyo, na tawagin siyang punong templo, ay talagang ang pinuno ng templo ng Ye. Ang walang hiya na ito ay talagang lumikha ng lihim na templo ng Ye. Paano niya napalaki ang napakaraming banal na hari sa napakaikling panahon? Nanginginig ang katawan ng emperador. Si Yehan ang lihim at malakas na pinuno ng templo ng Ye. Nagdulot ito sa kanya ng isang hindi matatalo na takot na bumabalot sa kanya at sa buong dinastiya ng malaking araw. Sa harap ng templo ng Ye, nakatayo si Yehan nang nakatalikod ang mga kamay, ang kanyang tahimik na mga mata ay nakatuon sa mga nagulat na malalakas na tao ng banal na lungsod. Naalala niya noong sa palasyo ng araw ng dinastiya ng malaking araw, ang mga taong ito sa harap niya ay hindi kailanman naglalagay sa kanya sa kanilang mga mata, pinipilit siya at pinipilit na ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong. Ngayon, siya lang ang nag-aapi sa mga pangunahing dinastiya ng banal na lungsod, at nagbago na ang sitwasyon. Sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakatakot na presensya ang patuloy na kumakalat sa mundong ito. Ipinanganak ang templo ng Ye, at daan-daang libong banal na hari ang dumagsa sa lupain. Ang hakbang na ito ay malapit ng magpapatahol ng takot sa mundo, at si Yehan, bilang pinuno ng malakas na templo ng Ye, ay tiyak na ipapakita muli sa mundo ang kanyang malakas na lakas. Sa edad na wala pa sa 30 taon, lumikha siya ng napakalaki at nakakatakot na templo ng Ye. Ang tagumpay na ito ay hindi maihahambing sa iba pang apat na walang katulad na tauhan. Kahit na ang mga malalakas na kapangyarihang umiral ng libu-libong taon ay mukhang hindi kapani-paniwala sa harap ng batang lalaking ito. Ano ang kahulugan ng wala pang 30 taon? Ang mga alagad ng maraming malalaking kapangyarihan sa edad na ito ay patuloy na nagsisikap na umangat at hindi pa kilala sa buong mundo.
Ngunit si Yehan, sa edad na ito, ay lumikha na ng mga kamangha-manghang tagumpay. Noong nakaraan, ang lugar na ito ay tinatawag na banal na lungsod ng Baiyang, na kinokontrol ng palasyo ng emperador ng Baiyang. Ngunit alam ninyo ba kung bakit tinatawag na banal na lungsod ng Tianlong ngayon? Tiningnan ni Yehan ng tahimik ang mga malalakas na tao ng iba't ibang dinastiya ng banal na lungsod sa harap niya. Ang sagot sa tanong na ito ay natural na malinaw. Sinira ni Yehan ang palasyo ng emperador ng Aris. Nais niyang sakupin ang lugar na ito, kaya binago ang pangalan sa banal na lungsod ng Tianlong. Kabanata 3430. Mukhang alam ninyo na kung bakit tinatawag na banal na lungsod ng Tianlong ang lugar na ito. Tiningnan ni Yehan ang mga tahimik na malalakas na tao ng mga pangunahing dinastiya ng banal na lungsod at sinabi, dahil malinaw na, dapat ninyong alam na ang lugar na ito ay pag-aari ko, si Yehan, na sinakop ko gamit ang aking sariling lakas. Ngunit bakit napunta sa kamay ng inyong dinastiya ng malaking araw? Dahil ibinigay ko ito ng kusang loob. Ngunit ngayon, gusto kong bawiin ang aking ibinigay. Mayroon ba kayong opinyon? Nang marinig ito, lihim na nagulat ang mga malalakas na tao ng mga pangunahing dinastiya ng banal na lungsod, ngunit hindi sila nagawang magsalita. Ngayon na ang batang lalaki ay may napakatakot na kapangyarihan sa likod niya, sino ang magtatagumpay na makagalit sa kanya? Yehan, sana maunawaan mo kung ano ang ginagawa mo. Ang gitnang kaharian ng Diyos ay palaging tahasang nagbabawal sa anumang kapangyarihan ng apat na angkan na makialam. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ginagawa mong kaaway ang buong gitnang kaharian ng Diyos. Kaya ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang ideyang ito, kung hindi, haharapin mo ang mas nakakatakot na sitwasyon kaysa noong nakaraan. Malamig na tinig ng emperador, ngunit wala na siyang lakas ng loob na pilitin si Yehan tulad ng unang pagkakataon. Ako? Si Yehan? Ay nagawang gawin ito. Natural na malinaw ang aking pag-iisip. Hindi kita kailangan para turuan ako. Ngayon, gusto ko lang malaman kung gusto kong bawiin ang banal na lungsod ng Tianlong, ibibigay ba ito ng dinastiya ng malaking araw? Unti-unting naging malamig ang tahimik na mukha ni Yehan, at ang malakas na tinig niya ay naglalabas ng malakas na presyon. Ang dinastiya ng malaking araw ay dating nag-aapi sa kanya. Ngayon, gagawin niya rin ito sa kanila. Sinabi ng emperador ng dinastiya ng malaking araw, Yehan, bagamat nasa likod mo ngayon ang Daoso, huwag mong kalimutan na hindi lamang isang pinuno ng Daoso ang mayroon sa gitnang kaharian ng Diyos. At ikaw na bagong nakalaya sa panganib mula sa pinuno ng mga tao, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Hindi ka palaging magiging maswertado. Mukhang ayaw ibalik ng dinastiya ng malaking araw ang pag-aari ko, si Yehan. May malamig na ngisi si Yehan at sinabi, napakahusay. Ngunit palagi akong nagbibigay ng patas na pagkakataon sa aking kalaban. Dahil ayaw ibigay ng dinastiya ng malaking araw ang banal na lungsod ng Tianlong, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong huwag itong ibigay. Kung sino mang nasa ibaba ng emperador ng banal na Daoguang sa dinastiya ng malaking araw ay makakapatalo sa akin, si Yehan, hindi ninyo na kailangang ibigay ang banal na lungsod ng Tianlong sa hinaharap. Sa sandaling sabihin ito, nagulat ang mundo, at walang bilang na mga mata ang nakatingin kay Yehan nang hindi makapaniwala. Si Yehan, na nasa tuktok ng banal na hari, ay naglakas ng loob na hamanin ang banal na emperador. Nabaliw na ang lalaking ito. Nagtinginan ng pinuno ng templo ng Tain at iba pa. Bilang banal na emperador, alam nila kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng banal na emperador at banal na hari. Bagamat kinikilala ang walang katulad na lakas ng labanan ni Yehan sa mundo, walang pag-asa na talunin niya ang banal na emperador. Batang lalaki, hindi ka ba nagbibiro? Seryoso ka sa sinasabi mo? Kapag naglaban na kayo, ano ang mangyayari kung pinatay ka ng banal na emperador ng dinastiya ng malaking araw? Tiningnan ng Reyna si Yehan nang may malamig na ngisi sa kanyang mga mata. Malakas na sinabi ni Yehan, kung ganito man, ako, si Yehan, ay namatay sa digmaan ng walang reklamo. Ngayon, magsaksi ang lahat sa mundo. Gayunpaman, kung ako ang pumatay sa emperador ng dinastiya ng malaking araw, huwag ninyong sisihin ako, si Yehan, na atakihin ang dinastiya ng malaking araw. Kaya, mas mabuting ipadala ninyo ang isang kwalipikadong banal na emperador para makipaglaban, at mas mabuting manalo ako. Nang marinig ito, nagkaroon ng katapusan ng pag-iisip ang mga mata ng emperador at reyna. Noon, kung gusto ni Yehan na salakayin ang dinastiya ng malaking araw ngayon, walang pagkakataong manalo sila. Ngunit ang kalaban ay masyadong mapagmataas. Batang lalaking hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Dahil humihingi ka ng kamatayan, tutulungan kita ng banal na ina. Biglang lumabas ang banal na ina ng naglalakad, na may nakakatakot na kalupitan sa kanyang magandang mukha. Matagal na niyang gustong alisin si Yehan ng ganap. Lalaban ang banal na ina.
Ang banal na ina ay isang malakas na tao sa gitnang yugto ng emperador ng banal na tahanan. Masyadong mapagmataas si Yehan, hindi ba? Gayunpaman, sa ilalim ng walang bilang na nagulat na paningin sa pagitan ng langit at lupa, lumabas din si Yehan ng naglalakad. Ngayon, kahit na harapin ang kaakit-akit at walang katulad na babae, ipapahamak niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Batang lalaki, narito na ang iyong katapusan. Mabangis ang mukha ng reyna, at ang walang katulad na presyon ng banal na emperador ay kumalat sa langit. Bago makasagot ang lahat sa mundo, isang laso, parang isang makamandag na ahas, ay bumabalot kay Yehan. Sa sandaling iyon, nasira ang kawalan ng hangin sa paligid ni Yehan. Reyna ng dinastiya ng malaking araw, na gustong magkaroon ng kayamanan at sambahin ng libu-libong tao. Ngayon, ipapahatid kita para sa huling pagkakataon. Isang kamay sa likod, lumakad si Yehan ng isang hakbang pasulong, at ang braso ng Diyos at demonyo ay tumama parang kamao ng pagsisisi. Lalaban sa Reyna gamit ang isang kamay. Nabaliw na si Yehan. Mabilis na tumibok ang puso ng mga nakakakita ng tanawing ito. Gayunpaman, nakita ang kamay ng Diyos na tumama, at ang mga lasong bumabalot ay agad na naging mga piraso, na lumilipad sa buong langit. Pagkatapos, ang kamay ng Diyos ay parang isang bundok na hindi matatalo, na tumama sa posisyon ng dantian ng Reyna. Boom! Ang malambot na tinig kasama ang walang bilang na nagulat na paningin ay umalangaw sa langit at lupa. Ang mahinang katawan ng Reyna ay parang isang saranggola na sira ang lubad, na walang anumang buhay na hininga. Si Yehan, pumatay ng banal na emperador gamit ang isang kamay. Sa langit sa harap ng palasyo ng emperador ng Aris, habang bumagsak ang mahinang katawan ng Reyna, ang walang bilang na nagulat na paningin sa langit at lupa ay parang tumigil sa sandaling ito. Ang mga may-ari ng mga paningin ay talagang hindi makapaniwala na si Yehan ay nagpatay ng Reyna, isang malakas na tao sa gitnang yugto ng emperador ng banal na tahanan, gamit ang isang kamay. Reyna. Sa sandaling iyon, naging malamig na parang yelo ang mukha ng emperador, at ang walang hanggi ng hininga ng pagpatay ay umalangaw sa kanyang katawan. Bilang emperador ng dinastiya ng malaking araw, bagamat walang maraming damdamin para sa Reyna, ngunit ngayon ay namatay ito sa harap niya, pinatay ni Yehan, naganap na naglabas ng galit na pinigilan sa kanyang puso. Ang kamatayan ng Reyna ay hindi nagdulot ng malaking sakit sa kanya, ngunit ang ginawa ni Yehan ay ganap na tinatapakan ang dangal ng dinastiya ng malaking araw. Pinatay ni Yehan ang isang Reyna. Ano ang magagawa ng dinastiya ng malaking araw sa kanya? Diyos ko! Napakatakot ni Yehan na pumatay ng banal na emperador gamit ang isang kamay habang nasa tuktok ng banal na hari, at ito rin ang Reyna sa gitnang yugto ng emperador ng banal na tahanan. Sa ganitong napakalakas na lakas, sino ang nagsasabing hindi na kasing husay si Yehan sa iba pang apat na walang katulad na tauhan ngayon? Baka kahit ang apat na walang katulad na tauhan ngayon ay hindi makakamit ng napakagandang tagumpay na ito. Talagang napakalakas ng lakas ni Yehan. Sa aspeto ng lakas, marahil walang sinumang apat na walang katulad na tauhan ang makakapantay sa kanya ngayon. Ngunit ang hinaharap ng apat na walang katulad na tauhan na nakakuha ng pamana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay maaaring hindi makapantay sa hinaharap ni Yehan.